Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig ng Alex Aswang Stories. Ngayong araw ay ibabahagi natin ang dalawang kwento na nagmumula sa sender nating si Miss Devon. Good day, Sir Alex. Ibabahagi ko naman ang karanasan ng aming tiyahin na itago na lang natin sa pangalang Tia Novi at ng mister niya na si Tio Noni. Tubong Zamboanga ang tiyahin kong ito, partikular sa norte. Nang makapag-asawa, lumipat sila sa lugar ng mister sa Agusan del Norte. Nakabili sila ng bahay at lupa sa murang halaga kasi may paggagamitan ng pera yung dating nakatira sa bahay. Yung nagbenta naman ay nabili lamang ang bahay na yon. Kumbaga hindi sila yung pinakaunang nagmamay-ari nun. I-describe ko lang base sa kwento ng aking tiyahin. Ang lugar nila Tia Novi ay tahimik pagkat malayo sa syudad. Although may mga kapitbahay naman pero medyo distansya ang agwat. Okay naman po ang lugar, payapa at talagang malayo sa polusyon. Sa umpisa ay wala naman pong naging problema, nakakatulog naman po sila ng maayos. At dahil nakakabagot din talaga ang lugar na yon, noong minsang makabisita si Tia sa Zamboanga, isinama nito ang kaniyang pamangking babae na si Gigi. Pumayag naman ang dalaga kasi wala ring ginagawa sa kanila. So pagdating sa Agusan, ayon sa pamangkin ni Tia Novi, unang bungad pa lang daw nito sa bahay mabigat na sa kanyang pakiramdam at parang nakakatakot. Naninibago ka lang, Gigi. Ako nga rin nung una ganyan din naman ang nararamdaman ko. Dahil yan sa tahimik ang lugar na ito. Oo nga po, auntie. Pagkalipas ng ilang araw, sabi naman ng pamangkin ni Tia hindi raw siya nakakatulog ng maayos sa kwarto niya. Kung maaari, sa kwarto na lang din daw siya ng mag-asawa matulog. Maglalatag na lamang daw siya ng banig sa sahig sapagkat natatakot daw talaga siya sa bahay na yon, lalo na doon sa kanyang kwarto. Ano bang kinatatakutan mo dito, Gigi? Ante, hindi po kasi ako nakakatulog ng maayos. Tapos lagi akong nananaginip ng babae. Parang may dugo yung mukha niya. Nako, Gigi. Sa tingin ko kung ano-ano kasi ang iniisip mo kaya nananaginip ka ng kung ano-ano. Pero hindi po kasi ako ganito sa amin, ante. Kahit sa ibang bahay, dito lang talaga sa bahay niyo. Nakakaramdam ako ng matinding negatibo rito. Uwi na lang ako sa amin, ante. Uy, wag. Ano ka ba? Wala akong kasama rito eh. Kalimutan mo yung mga iniisip mo, G. Guni-guni mo lang yan. Sige na nga po. Pilit na lamang na kinalimutan ni Gigi yung mga nararamdaman niyang takot sa bahay na yon. Samantala, hindi pumayag ang tiyahin niya na sa kwarto ito matulog sapagkat mawawalan ng privacy ang mag-asawa na naintindihan naman po ng dalagita. So ang nangyari, sa sala na lamang siya natutulog tuwing gabi. Mas okay pa raw doon kaysa sa kwarto, ngunit ganun pa rin may mga pagkakataon na hirap siyang makatulog kasi may nararamdaman daw talaga siyang kakaiba na kung minsan parang hinahawakan yung kanyang paa. Nababatid ng dalagita na meron silang kasamang hindi nakikita sa bahay na yon. Ang takot na kanyang mga nararamdaman ay idinaan na lamang niya sa dasal. Malimit yon bago matulog tuwing gabi. Ngunit habang tumatagal, mas lalong tumitindi yung kanyang nararamdamang takot o kakaibang presensya sa bahay na yon. Katunayan, pati ang mag-asawa na tiyahin ko ay nakakaramdam na rin, sir, ng kababalaghan at panggagambala sa bahay. Hindi lang sila nagpapahalata kay Gigi para hindi lalo matakot. Lalo pat nais na nitong bumalik sa Zamboanga. Na ayaw ni Tiyang mangyari sapagkat wala na siyang kasama sa bahay tuwing aalis ang mister para sa trabaho. Isa sa nabatid nilang pagpaparamdam doon ay tulad na lamang ng parang may gumagamit ng CR kasi may ingay ng tubig. Kung minsan naman, yung pinggan nila sa kusina ay gumagalaw ng kusa. Yung pintuan naman ay nagkukusa ring bumubukas kung minsan at gumagalaw ang kurtina nito gayong wala namang hangin na animoy. Hinawi talaga ng tao. Hanggang sa isang pagkakataon noon, Sir Alex,
6:00 pasado ng gabi habang abala si Tia Novi sa paghuhugas ng pinggan sa kusina. Pagkapasok doon ni Gigi galing sa palikuran, nanlaki ang mata nito at napatakbo palabas ng bahay sa kadahilan ng may nakita umano siyang isang batang walang mukha at isang babaeng parang naligo umano ng dugo ang mukha. Nasa likod ang dalawa ni Tia Novi, nanunood sa ginagawa nito. Sa labis na takot talagang umiyak si Gigi noon, Sir Alex, habang tumatakbo palabas. Pinakalma ito ng mag-asawa at sinabing na malikmata lang siya. Jing, kumalma ka, Jing. Hayaan mo, ngayong darating na sa susunod na linggo siguro, uuwi tayo ng Zamboanga. Ang tagpong yon base sa salaysay ni Tia Novi, nakakaramdam din daw siya ng mga oras na yon na parang may nanunood sa kanya, Sir Alex. Hindi niya lang binigyang pansin kasi wala naman daw po siyang nakikita. Hanggang dumating sa punto nun, sir, na habang nasa loob ng kwarto, nakaramdam si Tia Novi na parang may humawak sa kanyang kamay at sa braso tapos biglang sumakit. Nang humarap siya sa salamin sa maniwala kayo o hindi, bumungad sa mga mata niya sa bandang likod ang isang babaeng duguan ang mukha at isang batang nakahawak sa kanyang kaliwang kamay na sobrang nakakatakot daw ang hitsura. Sa labis na pagkasindak ni Tia, talagang nawalan siya ng malay, Sir Alex, at nagising na lamang ito na nasa hospital na. Dooy nalaman na nagdadalang tao pala at yun daw ang dahilan kung bakit ito nawalan ng malay. Ngunit kung si Tia Novi ang kakausapin at tatanungin, alam niya sa kanyang sarili kung ano talaga ang nangyari. Alam niya kung ano ang dalawang nilalang na nakita. At dito ngay napatunayan niya mismo na pinamumugaran ng mga hindi nakikitang nilalang ang bahay nila. At eto pa, sir, yung kamay at braso ni Tia nun ay nagkaroon talaga ng pasa. Buti sana kung nagpaparamdam lang at hindi na nga kaso dumating sa puntong nananakit na ang mga nilalang na ito kung kaya minabuti na lamang nilang lisanin ang lugar na yon. At base naman sa salaysay ng mga kapitbahay, matagal daw na hindi natirhan ang bahay na yon sapagkat may pinatay na matanda. Ngunit ang tanong nun, bakit bata at babaeng duguan ang mukha ang nagpapakita't ng gagambala sa bahay na yon? Sabi naman ng iba, tinirhan daw ng mga masasamang elemento at ligaw na kaluluha buhat ng matagal na panahon na hindi natirhan. So ayun na nga, dahil sa nangyari ay umalis na lamang sila sa bahay na yun, sir, at binenta sa iba. Tulad nila, hindi rin daw tumagal yung nakabili noon. Buwan lang ang dumaan pagkatapos ay umalis na kaagad sa kaparehong dahilan. Merong nagpapakita at nananakit na mga nilalang sa bahay na yon. Lumipat sila sa ibang lugar, sir, pero sakop pa rin ito ng Agusan del Norte, kung saan wala ng mga ligaw na kaluluwang magpaparamdam at manggagambala. Subalit ibang nilalang naman ang kanilang na-encounter doon. Tinatatakutan ng karamihan na kung tawagin natin ay aswang. Gaya ng sabi ko kanina, buntis na si Tia Novi nun at yung bahay nila ay simple lang. Tipong nakikita natin sa mga probinsya, mayroong silong. May kapitbahay silang mag-asawang matanda na nagngangalang Marcelo at Leonor. Sa kadahilanang nadala na rin sa kanyang naging karanasan na nakakapangilabot sa dating tinitirhan. Simula nun kapag matutulog na sa gabi, ay laging naglalagay ng asin sa bintana at bawang si Tia Novi. Nagsasabit din sa pinto at sa dingding ng bahay. Yung matanda naman po na si Manang Leonor, kapag nagkakausap sila ni Tia Novi, di naiiwasang napapatingin daw ito sa kanyang tiyan. Ngunit mabait naman daw po ang matandang ito at laging ang sinasabihan si Tia na magsuot daw ng maitim na damit para hindi makita ng mga aswang yung batang dinadala niya. Totoo po ba ang mga aswang, Manang? Ay, oo, totoo.
Pero sikreto lang. Anong sikreto ho? Ibig kong sabihin, ang mga aswang ay sikreto lang ang pagkaaswang nila. May mga aswang dito, iha. Kaya ikaw magsuot ka lagi ng itim na damit, oh. Klaro masyado yung tiyan mo. Klaro po ba ang ganito? Sige po, manang. May mga tinuturo siyang lugar, sir, kung saan may mga tanyag daw na aswang. Iwasan daw ang magpunta o dumayo sa mga lugar na yon na sinasabi niya dahil baka masundan siya. May aswang daw na lumilipad. Merong naglalakad lang, depende sa uri ng pagkaaswang na minana sa kanilang ninuno. Pero hindi naman daw po lahat masama. Ang iba ay mababait na uri. So ayun na nga. Isang gabi, matutulog na ang mag-asawa kaya't lumapit si Tia Novi sa bintana para isarado ito. Nang biglang nakarinig siya ng ingay na parang nagmumula sa isang ibon. Nagtaka ang tiyahin ko noon buhat ng unang beses niyang makarinig ng huni na ganun, sir. Pero iniisip niya rin na baka isang paniki lamang kung kaya pinabayaan niya lang ito at sinarado na ang bintana. At habang natutulog na sa kwarto, nagising ang buntis buhat ng may naaamoy itong mabahong hangin na parang pinaghalong patay na daga at nabubulok na karne ng hayop. Kung kaya ginising niya ang mister. Noni, tignan mo nga muna kung ano yung napakabaho. Naaamoy na rin ng lalaki ang amoy na yon at halos bumaliktad ang kanilang mga sikmura pareho kaya naman. Dahan-dahan na lumabas ang lalaki sa pag-aakalang karni lang na nabubulok na tinangay ng aso papunta sa kanila. Pagkababa, napansin kaagad ng lalaki na merong maitim na bagay di kalayuan mula sa kanilang bahay. Nasa tabi ng puno ng nyog. Mga 2 dipa ang layo nito mula sa dingding kung saan sila natutulog. Pagkabukas ng flashlight, bumungad sa kanyang mga mata, sir, ang isang nilalang na nakatuwad. Inakala niyang patay na aso lamang kasi kalbo ito. Ngunit bigla itong humarap sa kanya kaya nagimbal si Tiyo sa kanyang nasilayan. Bulalas pa nito, "Ala, aswang!" Pagkakalarawan niya, isa itong paniki na sobrang laki, sinlaki ng aso na bigla ring lumipad papunta sa bahay ng kapitbahay nilang walang kuryente na sina Manong Marcelo at Manang Leonora. Dumapo sa bintanang nakabukas, pagkatapos ay lumundag papasok sa loob. Tanaw ni Tio Noni ang kaganapang yun buhat ng maliwanag ang kanyang flashlight. At isa pa, hindi masyadong malayo ang bahay ng mag-asawa mula sa bahay nila. Idagdag mo pa na sobrang liwanag ng buwan ng gabi na yon. Kaya naman, nasaksihan niya talaga mula sa paglipad hanggang sa pagdapo ng aswang. Napapaisip ang aking tiyuhin. Nagtataka na may halong pag-aalala na rin sa kalagayan ng mag-asawa na kung bakit pumasok sa bahay ng mga ito ang nilalang na yon na isang aswang. Nasa isip-isip niya, baka dumugin ang dalawa sa loob. Ngunit stay put lang si Tio kasi malalaman lang naman kapag dinumog na kung merong nagsisigawan, di ba? Hinintay ni Tio na lumabas ang nilalang na yon at nagbabalak din talaga siyang puntahan na ang kapitbahay. Ngunit ilang sandali pa, dahan-dahang sinarado ng lalaking si Manong Marcelo yung bintana na yon. Na ibig sabihin taga roon ang aswang. Aba, mukhang aswang yata ang kapitbahay natin, Novia. Bakit? Yung nakita ko doon pumasok, tsaka sinarado nilang bintana. Ay hala, kaya pala lapit ng lapit itong si Manang Leonora sa akin. Nakikipagkwentuhan at hindi siya tumitingin ng diretsyo. Aswang kaya siya? Di ko alam, pero ano sa tingin mo? Sa kanila pumasok yung nakita ko eh. Naghinala sila, sir, pero syempre nandyan pa din yung pagiging kapitbahay kung kaya. Kinabukasan nun, pinuntahan ni Tio ang mag-asawa at tinanong kung may napansin bang nilalang na pumasok sa kwarto ng mga ito kagabi. Ay hindi naman ako dumaan dyan. Ano po, Manang? Ibig kong sabihin wala naman kaming napansin na may pumasok. Ganun ho ba?
May nakita lang po kasi ako kagabi na parang aswang ho. Dito dumapo sa bintana nyo at saka pumasok. Ay, wala naman kaming napansin, di ba, Marcelo? Oo. Lagi namang nakabukas yung bintana namin. Hayaan mo lang ang aswang, Noni. Hindi naman yan mang-aano. Ay, nag-alala lang po ng konti kasi pumasok sa inyo baka pagdudumugin kayo dyan, di ba? Ay, wala yun. Kalimutan mo yun. Salamat sa pag-aalala mo, Noni. Sige po, Manang, salamat ho. Pagkatapos noon ay umuwi na si Tio. Ayon sa kanya, sa pananalita pa lang ni Manang Leonora, mababatid mong may kinalaman siya kasi parang baliwala lang sa kanya yung mga sinasabi ni Tio Noni. Nagdi-deny din na hindi naman pinaratangan na aswang. So doon pa lang, alam mong may tinatago siya, di ba? Hindi naman natakot ang mag-asawa buhat ng marami naman po silang kapitbahay doon. Kung sakali mang may mandumog na aswang, paniguradong lalamukin ito ng magkakapitbahay doon. Ang ginawa nila Tia Sir, pinaigting pa yung mga pangontra sa bahay nila. Kung dati ay sa mga pintuan lang naglalagay ng bawang, matapos ang kaganapan na yon, pati sa mga puno ng niyog sa labas ay sinasabitan din nila. Hindi lang isang piraso kundi bigkis talaga ang binibili sa palengke at nilalagay doon. At kapag lumalabas ng bahay, merong bawang sa bulsa ang aking tiyahin at lagi siyang nakaitim ng damit. Simula noon, napapansin niyang hindi na lumalapit gaano itong si Manang Leora kapag nagkakausap sila. Umiiwas, pagkatapos ay umuuwi na. Nasabi nilang mabait na uri na aswang ang dalawa. Siguro amoy-amoy lang daw ang ginawa sapagkat minsan sabi ni Manang Leonora, ganun daw dapat si Tia Novi sa kanyang sarili, lalo pat nagdadalang tao ito. Magsuot lagi ng itim na damit at magdala ng mga pangtaboy sa katawan upang hindi lapitan ng mga aswang. So doon pa lang malalaman mong may lihim ito sa kanyang pagkatao. Kasi paano raw nito nalaman na may mga dalang pangontra si Tia Novi sa katawan, di ba? Katagalan, nasanay na lang sila sir sa kapitbahay na yon. Wala naman pong nangyaring masama dahil ang tulad nila ay hindi raw masasamang aswang. Nakakatawa nga ayon kay Tia dahil noong tumagal, nangatubo raw yung mga bawang sa palibot ng bahay nila. Hindi naman po sila ginambala ulit ng aswang. Katunayan ay nakapanganak naman po ng maayos si Tia na walang naging problema. Sa huling bahagi ng kwento sir, ayon na rin sa mga kapitbahay, itong mag-asawang ito ay pinagdududahan daw talaga sa lugar na yon. Ngunit wala naman po ni isa sa kanila ang nakakita na naging aswang ang dalawa. Kaya sa huli, parang haka-haka lang din. Ngunit ang tiyahin at tiyuhin ko, naniniwalang aswang ang dalawa. Pero hindi tulad ng iba dahil mababait sila. At yun na po sir ang kwento ni Tia Novi at Tio Noni. Hanggang sa muli, Devon ng Zamboanga. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.